So guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo magdibon po ng chicken. Magdidibon po ako ng chicken po para lutuin ko po mamaya. Kasi kailangan ko po tanggalin po yung buto po para may madali lang po siya kasi ipapalit ko po siya mamaya. Ayan. Mukhang hindi natin madibon parang baliktad po, baliktad na pagkaano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakalay po tayo kaya lang ayan na po, nadibon ko na po yung manok. Yan. Tapos po kailangan po natin hatiin dito sa makapal po para mamaya paglutuin natin po yan, even po yan para madali na lang anuhin. Yan po yung ating manok. So lagay na po natin doon. Tapos po yung buto ay ikikip ko yung buto po kasi pwede po natin yan ihalo, pakuluan po para ilagay po sa pansit. Ingat lang po sa kamay kasi baka masugat. So ito na po yung pangalawa. 4 na pirasong manok lang po ito para hinap lang po to sa akin kasi ako lang naman mag-isa. So ang halaga po dito ng manok na to ay $3.58 yung 4 na piraso. Ayan na po, nakadibon na po tayo ng manok para marinate na po natin ito para sa natin pong kakainin po mamaya. Yan na po yung ating ulam po mamayang hapon. Bali, 4 na piraso po yan. Hindi ko rin po siguro mauubos yan. Hindi po ako masyado malakas pagdating po sa karne. Malakas lang po ako sa gulay. Yan po. Ingat lang po yung daliri ha. Kamay natin dyan ako. Ayan na po. So, yan na na po natin yan na kasi ipa-fry po natin to siya mamaya tapos ilagay po natin sa oven. Tapos po mayroon ang pares ko po niyan mamaya ay potato po yung po natin. Buhok, huwag ka dyan. Kita kailangan buhok. Pumapdi na po yung aking mukha kasi nilagyan ko na naman po ng gamot. So, atin po siyang lalagyan po ng lemon. Save ko po yung na yan.
So, ngayon po, imamarinate po natin ng paprika. Konting paprika dyan. Tapos, pepper po. Worcestershire sauce. Mga tablespoon po ng ano, 1 teaspoon po each for this. Smoked paprika at saka black pepper po. Garlic powder po. Garlic salt. Soy sauce. Pampakulay lang po, konti lang. Lemon. Kasi gusto ko po ng may ano, citrus. So ngayon po, kasi di ba may chicken tayo dito kanina, yan, i-marinate natin po. Tapos po, ngayon po, kasi di ba may inano ko na po yung ano. So ngayon po, ma-microwave po natin itong ano, sponge. 19 seconds po para ma-sterilize po natin yung ano, ano po. So ito na po, makamarinate na po tayo sa ating chicken. So maano na po siya mamaya po, kasi yan na po ang ating marination po ng chicken. Tapos yung kalahati po ng lemon, mamaya ko na po siya ilalagay pagkatapos. Kasi po, pag inilagay po natin siya sa oven, isasama po natin yung lemon. I-slice na po natin ng maninipis. So, nakapagtapos na po tayo mag-marinate. At nandito na po yung ating ano po, ating ano, isip ko muna po siya kasi hugas pa po tayo ng kamay. Kukuha pa ko ng plastic dito. Kunin ko maliit na plastic. So, yung buto po, ay ate po siyang ilagay po dito para ilalaga ko po yung gagawin ko pong chicken broth para sa gawa po tayo ng sabaw. Ayan, walang natapon po sa ating ano po, kasi ilalagay po natin yun sa hugasan po natin to bago natin ito ilagay sa ano, sa garbage can po, sa garbage can, kasi hindi po to siya pwede sa ano po, sa garbage can na lang po yan. Ngayon po, tapos na po tayo, diba? So ngayon po, squeeze ko na po itong limon dito.
So, yan na po. So, tapos na po tayo nag-marinate ng chicken. So, yun po, ibabalik ko na po itong aking mga lagay dito po. So, ilagay na po natin yan balik dito. Dito na may doon sa loob. Linis muna bago tayo may punta sa loob. So, ilagay po muna uli natin sa microwave po yung ating sponge para ma-sterilize na naman po ng 15 seconds po. 15 seconds lang po. I-ano po natin yung ating sponge. Ilagay po sa microwave para ma-alis po yung bacteria po doon sa ating pong siyempre po chicken na ano magkaroon ta ng E. coli sa chicken po. So, ayan po, ganyan lang po mag ano po ng ano mag-sterilize po ng sponge. So, balik natin yan sa ano doon na yan. Turn off the lights. Going to the room. At mayroon po tayong pang premiere. Premiere po tayo, di ba? Yung ating mukha po. Huwag kayo pong mag-alala kasi gamot po yan. Gamot po yan aking. So, shout out po sa inyong lahat po dyan, sa aking mga idols, sa mga minamahal kong mga idols, at mga minamahal kong mga viewers, lalong-lalo na po sa mga OFW, at sa aking 2017 na sumusuporta po sa atin. Maraming salamat po. At sana po ay bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay. At sana po ay nakamarinate na po ako ng aking chicken. Shout out po sa lahat. Sa mga Team Karen and sa mga member po ng Team Karen, Suzuki and Mama Sinya. I love you, I love you, I love you all. Bye-bye. Sana po, ito lang po masasabi ko, ang buhay ko ay wither lang. Yung mukha ko po, gamot po yan. Kaya wag kayo pong alala kasi gamot po yan. Dahil nga yung aking mukha, mayroon pong hindi na po nagagaling. So, ang nabasa ko po na ang baking soda po ay nagpapagaling po ng aking mukha para po siyang yung kanyang bakterya po ay parang sinusunog, mahapdi po. So, tapos nakikita ko na po na humihilong na po yung hindi na po siya makati at hindi na po siya makapan, manipis na po siya dahil pagaling na po. So, yan lang po. Huwag kayong mag-alala kasi gamot po yan. Ano po yan? Gamot. Pero, amen. Kasi po, gumaling na, sabi kasi sa akin, ano yung tawag nito, yung eczema. Kung eczema po, di buo yung mukha ko po makati, iyan lang po, dyan lang po sa part na yan. Kasi alam ko yan, hindi yan nangyayari noon. Galing lang po yan sa COVID na vaccine, yung ano po, yung vaccine COVID, yung booster. Dyan po yan nagkaroon ng booster. Kasi dapat yung akin noon, ano yun
Moderna. Moderna yung akin. Dapat hindi Moderna. Mayroon pag isa eh. So, Moderna ang nailagay sa akin na iturok. So, pero Makati yan. Talagang Makati po yan. Hindi ko lang yan kinakamot kasi kapag kinakamot ko yan, tingnan po, ngayon po parang yung ano ba, yung itong baking soda po, parang pumapasok po sa loob ng ano yung, kasi parang nag-ano na po yung nagnanana yung mukha ko ba, diba? Parang mayroon siyang talagang ano, pero sinasabi ko, hindi po siya, ano, mayroon po akong gamot. Nakaubos na po ako ng ganito. Gamot ito. Nakaubos na po ako ng ganito, 2. Pangatlo po ito. Pero hindi po siya nagagaling. Pero pagdating po dito sa baking soda po, kasi may isang doktor po na espesyalista po sa mga eczema na pinanood ko po yung video niya na ang baking soda po ay nakakapagpagaling po ng mga pimples, yung mga tigyawat. Kung sino po yung may tigyawat, basain lang po nyo yung ano, magkuha lang po kayo ng mga tablespoon of baking soda, tapos lagyan po nyo ng tubig na kaunti, tapos habang basa po yun, ilalagay po nyo dito sa mukha. Hayaan po nyo na yan ng mga 30 minutes. Pagdating po ng 30 minutes, saka na po nyo yan huhugasan. Makikita po ninyo. Namumula man yan, pero okay lang. Kasi pag bumagaling, maano yan, naku po, malaki yan. Siguro mga 1/2 inch, kalaki noon. Saka yung dito, 1/2 inch. Pinagbibintangan po yung aking eyeglasses. Ilang taon na po ako nag-eyeglasses. 26 years old lang ako nag-eyeglasses. Hindi ako nagkaroon ng allergy. Ngayon pang matanda na po ako nagkaroon ng allergy. Pambihira naman. Kung saan pa tayo tumanda, saka pa tayo nagkaroon ng problema sa mukha. Samantalang kalinis-linis ng ating mukha noon. Wala akong tigyawat. Kung mayroon pa akong tigyawat, may butas-butas na po yan. At saka tingnan po nyo, saka kaano ko po ng ano, yung itim po sa mukha ko, parang ano po din, yung hindi na po maitim, parang mukhang magagaling, maaano po din yung aking itim sa mukha. Kasi dito lang din po ako nagkaroon ng ano sa mukha. So ganito lang po ito. Ito yung aking ano po, baking soda po ito. Kasi po yung talaga yung ano, kasi maitim po yung ating mukha dito. Galing po yan dito. Siguro po yung 'di ba yung mga ano, yung nagwawax sa ating mukha. Ang sinabi sa akin noon, yung nagpawax ako ng sa Vietnamese po ay white egg at saka baby powder. Ginawa ko din yun. Pero hindi man ano. Pero ito parang mukhang epektibo itong ano, kasi po dati po kapag Makati po yung mukha ko po, yung mayroon kasi po ako dito sa batok po yung Makati. Pag nilalagay ko po yan, salicylic acid. Pero kaya palagi po akong may Neutrogena po na may salicylic acid para makuha po yung yung kati. Pero sa ngayon po, itong baking soda na po yan, ito po yung talagang nakakapagpagaling po dito sa aking sa aking mukha po. Mahigit na po yan 2001 pa ako nagkaroon ng vaccine po, di ba? Di ba yung 2021 pa ako nagkaroon ng vaccine. 2021 po itong mukha ko po. Hanggang ngayon hindi pa po nagaling. 2021. Kasi 2021 kasi 2022 nandoon pa ako sa kasi hindi ko makalimutan yung anak ko ng 2021 nagkaroon ng COVID, silang dalawa ng aking roommate. After na magkaroon ang roommate ko, pagkatapos niya nagpa-booster, nagkaroon siya ng na positive siya sa COVID. Tapos ako lang yung hindi nagka-COVID,
Pero mukha ko naman hanggang ngayon nagka-problema. So 2021 pa to. 22, 23 na ngayon, di magdalawang taon na. Tapos palagi ko pong nilalagyan ng gamot na yun. Hanggang ngayon, hindi pa nagaling. Tingnan mo, simula nung Lunes ko lang po nilalagyan, ano pa lang, 5 days pa lang po yung mukha ko. Tingnan po nyo. Papakita ko sa inyo yung mamaya kapag mamayang pag nahilamusan ko na po to. So, Kit, alam ko ikaw yung nakatambay dyan, pero maraming salamat. Tapusin ko na po ito. Bye-bye po. I love you, I love you, I love you. Sa lahat ng mga aking mga idols, hindi ko na po kayo isa-isahin, pero alam nyo kung sino kayo. At ako po ay magsasabing I love you. At bye-bye. Ang buhay ko ay wither lang. Kayo po naging inspirasyon ko. Kayo po ang nagpagaling po sa akin. Maraming salamat.